kahit sino pwedeng pagmula ng good news. Kaya naman tampok po namin ngayon ang mabubuting mga balita na ang mga viewer namin ang mismong nagpadala. Silipin po natin ang kanilang mga kwentong positibo. Ang bawat araw ay isang biyaya. Pagkakataon para makatanggap ng magandang balita o di kaya'y gumawa ng mabuti sa kapwa. Ikaw, ano ang good news mo? Ang good news natin ay yung pagiging ng anak ko, yung pinakamagaling sa klase. Ang good news ko ay kamukha ko si Susan Enriquez. Good news sa akin, makaubos ako ngayon ng isda. Maliit man o malaki, anumang positibong balita, nagbibigay sigla para malagpasan ang mga problema. Ako si Angel, at ang good news ko ay nabigyan ako ng second life, and after that, mas naging positive ang outlook ko sa buhay. Pero bago pumasok ang good news sa buhay ni Angel, isa munang matinding pagsubok ang kanyang naranasan. So, lunchtime noon, lalabas ako ng office to get a food. Tapos, bigla na lang may car na sumalubong sa akin. Hindi ko naman in-expect na tatamaan ako. Dinaanan niya na ako, nung nabangga niya na ako, tumalsik na ako. Hindi ko na alam kung gaano kalayo, basta ang alam ko, tumalsik ako. Pero ang itinuturing niyang milagro, wala siyang matinding galos na natamo. Parang nadapa lang ako. Parang gano'n. Parang hindi mo iisipin na nabangga ka ba talaga? Parang nadapa ka lang eh. Ang nangyari kay Angel ang naging daan para makita niya ang positibong mukha ng buhay. Para akong na-remind na, uy, meron pang life after the breakup. Uy, okay lang yan. Pwede mo pang simulan ulit yung buhay mo. One thing certain, may meaning talaga ang life. Minsan naman, ang masamang karanasan, dala ng mga karamdaman. Sa mga ospital, mararamdaman mo raw ang bigat ng buhay. Bukod sa masakit makita ang mahal mo sa buhay na nahihirapan, matinding gastos din ang iyong pasan-pasan. Kaya naman good news ang magkaroon ng mga karamay, mga taong hindi nagsasawang magbigay. Ilang taon na ang nakaraan nang maparalisa ang ilang mga bahagi ng katawan ni Tatay Alex dahil sa stroke. Pero salamat sa libreng therapy na binibigay ni Doc June Andevera, isang orthopedic rehabilitation doctor, unti-unti na siyang nakakalakad muli. Si Doc, Tubong Antique, isang lugar na hindi inaabot ng medikal na atensyon. Kaya naman ngayon, nais niyang makatulong sa mga mahihirap na may karamdaman. Marami siyang volunteer work sa iba't ibang mga klinik. Dagdag pa ang mga medical mission kung saan hinihikayat niyang sumali ang mga katrabaho. Yung tuwa na nakikita ko sa kanila pagka na-therapy sila at gumaling sila. So yun yung fulfillment na nakukuha ko. Kaya mas nakaka-inspire na pumunta dito. Minsan naman, ang good news dumarating sa mga taong hindi sumusuko. Ang good news ni Nanay Adela, good news din ng buong komunidad niya dahil lahat sila may permanente ng tirahan ngayon. Lumaki si Nanay Adela nang walang sariling bahay, kaya nung nagkapamilya na, ito ang naging pangarap niya. Pero muntik na niya itong hindi makamit. Muntik nang mapalayas ang buong komunidad sa lupang tinitirhan. Pero nagpursige itong si Nanay Adela at pinamunuan ang pakikipaglaban para sa kanilang karapatan sa lupa hanggang sa mapayapa itong iginawan sa kanila. Pero hindi pa nakontento rito si Nanay Adela. Para lalong mapabuti ang kanilang buhay, pinamunuan din niya ang pagpapaayos ng kalsada at pagpapakabit ng linya ng tubig. Sinimulan din niya ang isang livelihood project para sa mga kababaihan. Dagdag na good news pa para sa kanilang komunidad ang unti-unting pagkakakilala ng kanilang mga produktong papel sa ibang mga bansa. Ang mga kwento nito, patunay lamang na sa bawat hamon ng buhay,
sigurado may good news na naghihintay. Ang good news ko, marami akong benta. Hello! Masaya ako! Ang good news ko, buo ang pamilya ko. Good news, fresh na fresh ang aming fruits. Ang good news ko, ang pogi ng anak ko.